Okay, magandang araw po at panibagong vlogs at panibagong update na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Kung mapapansin nyo, ang Administrasyong Marcos at mainly itong alyansa sa coalition nitong administrasyon ay nagtuturuan na po sila kung sino ang ibiblame na sa partido ni Bongbong Marcos wala man lang isang nakapasok sa kanilang senatorial slate. Di ba? Ito yung blame game na naman. Kasi po hindi po nila maiintindihan ngayon. Nagtuturuan sila kung sino ang may kasalanan, bakit pumalpak ang kanilang pangangampanya. Eto na sila. Nag-start na. Hindi nila naiintindihan na palubog na po ang barko ni PBBM. Palubog na. Kasi kahit nga mismo mga kaalyado ni Bongbong Marcos ay parang umiiwas na kay PBBM. Sa totoo lang. At pati nga yung si Senator Amy Marcos, dito kayo magtataka. Si Senator Amy Marcos nanalo, di ba? Kasi inendorso ni VP Sara. Mas nagpapasalamat pa itong si Senator Amy kay former President Duterte at kay VP Sara. Hindi man lang siya nagpasalamat kay BBM. Mamaya pag-usapan natin yan kasi bihira ka lang makakita ng ganyan. Mismo kapatid mo isinisuka ka na. Di ba? Tapos, eto, pag-usapan rin natin itong si Ping Lacson. Nagsalita na po ito patungkol sa GAA, di ba? Yung budget, 2025 budget. Sinabi pa ni Ping Lacson na itong GAA ng Administrasyong Marcos, sinabi the most corrupt national budget. Ayan, tingnan nyo. Nilaglag na mismo itong si PBBM kay Ping Lacson. At ito pag-usapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte, ito'y patungkol sa kanyang impeachment. Ano bang nangyari sa kanyang impeachment? Ang mga kalaban po ni VP Sara, ang mga kalaban po ng mga Duterte ay takot na ngayon. Takot na ngayon kasi si VP Sara po gusto niya ng trial talaga. Gusto niya ng duguan na trial dito sa impeachment because she is very confident na mapapahiya itong si PBBM, itong si Tambaluslos at lahat ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan mamaya. Eto pa. Panoorin rin natin itong si Lito Lapid, ang kanyang proclamation speech. Itong si Lito Lapid, ito na lang yung natira out of the 12 senatorial candidates ni Bongbong Marcos. Ito na lang yung nagpakita sa victory party nila. Kawawa ka PBBM. Mamaya pag-usapan din natin yan. At ito pa. Itong si Senator Bongo, pakinggan rin natin. Nag-number 1 si Senator Bongo sa senatorial race. At makinig rin tayo sa kanyang proclamation speech. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like at saka share sa video na ito. 1,
2, 3, go. Yan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kung meron tayong bagong uploads, kung meron tayong breaking news, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-subscribe na ba lahat? Ito yung una nating pag-uusapan ha. Itong komentaryo po ni Cheese Escudero over the coalition. Toby Chanco's Senate fixation, blame for 10 billion alyansa flap. Kasi unti-unti ng mga inamin ng mga senador ni Bongbong Marcos na talagang pumalpak ang kanilang alyansa ng bagoong Pilipinas. Pumalpak talaga. Imagine ha, kung pagbabasihan natin ang mga sinasabi ni Toby Chanco sa mga interviews, takot na takot silang pumunta sa Visayas at Mindanao. Okay? Mainly sa Mindanao, takot sila. Kasi alam nila na hindi nila mako-convince ang mga taga Mindanao na ma-vote itong mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Kasi yung mga taga Mindanao, galit na galit sa ginagawa ni BBM kay Tatay Digong, yung pag-aresto. Okay? Yun po ang paliwanag ni Toby Chanco dito. Alam ko, no? Duda ako rito na si Toby Chanco rin parang isinalba rin niya ang kanyang sarili. Kasi sa tingin ko, biniblame rin siya. Okay? Sa akin, wala namang kasalanan si Toby Chanco dyan. Okay? Si Toby Chanco nga, halos nga ina-advisean kayo na wag niyong gawin yung impeachment ni VP Sara doon sa Kongreso. Wag niyong gawin yung pag-aresto kay Tatay Digong because it will affect our campaign. Look at what happened now. Nagresulta ni isang kapartido ni BBM walang nakapasok. Kasi yung mga sina Tito Soto, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, hindi naman yun kapartido ni BBM Nakisakay lang sila sa alyansa Ginamit si BBM. Yan ang katotohanan yan. Dito tayo. Sabi ng politico.com.ph, despite an alleged 10 billion campaign fund, kung ito man ay totoo, itong 10 billion na ito ay sobrang laki. Earmarked by the Marcos administration to support Alyansa Senate slate. Wow, sana all. Sana all. Iiyak na naman si Kiko Pangilinan dito. Sana all. Iiyak na naman. Mahilig kasi sa iyak-iyak itong si Kiko at si Sharon di ba? So ang sa akin lang dito, no, sobrang laki po yung 10 billion na yan. I know itong resources na ito, pera rin ito ng taong bayan Swerte nga kayo. Yung Duterte, itong PDP, wala ngang pera sila sa mga kanilang mga rally. Kawawa nga tapos sila, busog na busog sila sa mga budget nila. Okay? May pondo talaga. Sources claim Chanco mismanage resources and let local campaign operations suffer. Biniblame na nila ngayon si Toby Chanco. Ayan. So si Toby Chanco, sa totoo lang,
parang hindi rin niya nagugustuhan eh. Alam nyo, panahon na ngayon, Toby Chanko ha, makinig ka. Panahon na ngayon sa turuan kung sinong may kasalanan. Don't worry, Toby Chanko, alam ng taong bayan na wala kang kasalanan. Kasalanan ito sa kung sino ang nag-idea, kung sino ang nagpahuli, pinahuli si Tatay Digong sa mga dayuhan. Kasalanan yan. Kung si BBM man ang may utak niyan, walang iba. Si BBM ang i-blame natin dito. Tapos yung impeachment na ba ni BP Sara, walang iba nating i-blame dyan. Si Tambaluslos. Silang dalawa ang dahilan bakit pumalpak ang coalition nyo. Deserve ninyo. Kaya, kung tutuusin, yung victory party nyo, ang kakapal ng mukha ninyo, nag-victory party pa kayo, si Lito Lapid lang ang pumunta. Deserve. Si Lito Lapid lang ang pumunta, di ba? So, sana all, sabi ni VOVPH page, no? Sana all, 10 billion ang campaign fund ninyo. Tapos, walang pumasok sa partido ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, mag-isip-isip ka na ngayon kung may pag-asa pa ba yung pangalan mong, yung family name mong Marcos. Wala na. Tapos, ikaw, Tambaluslos, nangangarap kang maging presidente sa 2028, ang kapal ng mukha mo. Umuwi ka. Wala na. Diba? So, nakakatawa. It really shows na the power of, ito ang sabi ko, the power of taong bayan. Ang pinaka-powerful na gobyerno ay ang taong bayan. Kapag ang taong bayan na ang nagsasalita, kasi alam ng taong bayan na mali na po ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Abusado na talaga. Wala na silang hiya eh. So, the people has the right to vote kung sino ang iboboto nila. Ayan. Dahil isinusuka nila si PBBM, kitang-kita natin ang resulta sa kanila na pumalpak sila dahil kay BBM at Tambaluslos. Di ba? Iyak kayo ngayon. Ngayon, magsasabi ba itong si Ping Lacson? Ito, punta tayo kay Ping Lacson. Magsasabi ba si Ping Lacson dito kung hindi siya galit sa nangyari sa inyo? Ito si Ping Lacson, ano lang pa-safe ito siya nung panahon ng kampanya. Ayaw niyang banatan ang Administrasyong Marcos in respect sa alyansa. Pero ngayon, tapos na ang eleksyon, tapos na silang nangangampanya, tratrahido rin na naman kayo. Which is, ako naman, no? Tama lang itong ginagawa rin ni Ping Lacson kasi nagko-komentaryo siya coming from his heart. Ito yung sabi, 2025 GAA is one of the most corrupt national budget. And it is on the administration of Marcos. Ang kanyang pinatutungkulan ni Ping Lacson. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, excited ako mamaya kasi si Claire Castro, i-react lahat ito ni Claire Castro di ba? Kung matatandaan natin, ang yabang-yabang nitong si Claire Castro. Claire Castro, sagutin nyo to. Kaalyado nyo to, si Ping Lacson. Ang gaaraw nyo, most corrupt national budget raw. Claire, sagutin. Sagutin mo ito.
Oh. Ano kayang isasagot ni Claire Castro dito? Abang-abang kayo mamaya. Diba? Oh. Pero, kumampi sa admin slate si Ping Lacson. Ayan yung comment ni VOVPH. Ikaw rin, Ping Lacson, may komentaryo rin ako sa iyo. Alam mo na ang administrasyong Marcos ang 2025 GAA. Sinabi mong one of the most corrupt national budget, pero bakit nakipagkaalyado ka sa alyansa niya? Isa ka ring tupak. Isa ka ring may tupak Di ba? Dapat sa iyo, Ping Lacson, no? Hindi ka na dapat sinali ni BBM dyan sa alyansa Buti na lang na itong si Tito Soto hindi pa nagsasalita, no? Ano kayong sasabihin ni Tito Soto? Most corrupt national budget. Saan ka nakakita niyan, ha? First time in the history, sarili mong kaalyado, nilaglag ka. Ay, nako, kawawang Bongbong Marcos. Yan, tapos tayo kay Ping Lacson. Ngayon naman, heto pa, Bongbong Marcos. Nakakatawa rin ito, Patungkol po ito kay Senator Amy Marcos. Senator-elect Amy Marcos. Nangyari ito sa kanyang proclamation na speech, no? Senator-elect Amy Marcos acknowledge former President Rodrigo Duterte but not her brother. Ay, kawawa. Not her brother, President Ferdinand Marcos Jr. in her proclamation speech. Saan ka ba nakakita? Isang kapatid ng presidente, kapatid, nilaglag ka, BBM. Nilaglag ka. First time in the history of the Philippines, kadugo mo. Hindi ka kinampihan. Mas kinampihan pa yung kalaban mo. Di ba? First time ito in the history. Hindi, kayong mga loyalista, kayong mga supporter ni Bongbong Marcos, hindi pa ba kayo mag-give up? Hindi ba kayo nagtaka? Pati yung kapatid niya, ayaw na sa kanya. Kadugo na niya, kadugo niya yan. Pero dito kay Duterte pumanig. Hindi ba kayo nagtaka? Hindi pa kayo mag-give up dyan? Sangkay dyan? Mike Abe? Chris Ulo? Mga bobo na talaga kayo? Ito na, mismo ang kapatid na nga ayaw na niya kay BBM. Pero kapit lang kayo, Dahil yung mga BBM vloggers, kapit lang kayo. Lulubog na yung barko. Kapit lang. So, narinig ko ito, di ba? Pinakita ko to kanina. Binanggit ni Senator Amy Marcos si FPRRD, no? At sabi niya, ang kanyang anak, which is si Pipi Sara, nagpasalamat si Senator Amy. Pero, nagpasalamat din siya sa kanyang nanay. Nandyan si nanay niya. Pero ni BBM, hindi. Kawawa. Kawawa naman si BBM, no? Talagang, unti-unti na siyang iniwanan, kayo mga hindi nyo napansin, kayo mga sangkay dyan, yung mga Mike Abe, mga vloggers ni BBM. Tingnan nyo. Iniwanan na si BBM ng kanyang mga kasamahan. Isa na lang, si Lito Lapid na lang ang, kung aalis na si Lito Lapid, wala na talaga. Iniwanan na si BBM sa lahat. Iniwanan na siya.
Pero kayong mga BBM vloggers, kapit pa rin. Kawawa kayo. Ay, sobrang kawawa ito mga vloggers na ito eh. Di ba? So, deserve mo yan BBM. Kasi ano ka eh. Ikaw yung pasimuno dyan sa pag-aresto ni Tatay Digong eh. Kasalanan nito ni Tamba eh. Dahil inimpeach si BP Sara eh. So, for sure, ngayon, alam nyo na kung ano ang gusto ng taong bayan, mga Duterte. Ganun lang ang usapan na yan, no? Simple na simple. Ito pa. Pag-usapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung patungkol sa impeachment niya, ha? Natatakot na ang mga kalaban ni VP Sara. Kasi po, si VP Sara po, buong akala ng mga kalaban ni VP Sara ay aatras si VP Sara dito sa impeachment. Akala siguro nila natatakot si VP Sara dito sa impeachment na ito. Well, sorry. Hindi kayo natatantanan dito ni VP Sara, ha? Gusto niya duguang impeachment trial ang gusto niya, duguan. Bloodbath. Good luck sa inyo. Ako sa analysis kong ito, ha, may nakahanda po si VP Sara. Sa impeachment trial po ni VP Sara, may nakahandang plano itong si VP Sara. At itong mga taga-kongreso na nag-aakusa kay VP Sara sa mga confidential funds, kung ano-ano nilang mga inakusa kay VP Sara, this is the time na mapapahiya kayo during the impeachment trial. Handang-handa na si VP Sara harapin itong lahat, at sinabi pa niya, bloodbath, duguan ito. Gusto ko duguan. Ganyan katapang si VP Sara. Take note of that. Ito, pakinggan nyo itong balita na ito. Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Very obvious. Itong impeachment na ibinabato sa kanya ngayon, ito'y paghahanda sa 2028 ng mga kalaban. Ayaw nilang ipatakbo si VP Sara eh. Talvo. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Yan. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanang, Davao City, kaugnay ng nalalapit niyang impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Sa kabila raw ito na gustong pigilan ng kanyang mga abogado ang paglilitis. Ngayong may resulta na ang eleksyon, iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment trial. Kasi tinanong si VP Sara, are you confident na mananalo sa impeachment? Anong sagot ni VP Sara? It's not the right time to say kung sino ang mananalo o kung sino ang mas maraming papanig kay VP Sara. Okay, ma-impeach ba siya? Kasi, tama. Very fair itong Vice President na ito. Sabi niya, ito, hindi po tama yan. Dapat pakinggan muna natin ang trial. Okay? Pakinggan muna natin ang impeachment trial para malaman po ninyo kung dapat ba akong i-impeach o hindi i-impeach. Di tama si VP Sara. Ito yung tinatawag kong magaling talaga. Si VP Sara is kung ano yung katotohanan. Kung may kasalanan siya, i-impeach. Pero kung walang kasalanan siya, hindi natin i-impeach. Ganon yun. Isa bagay, dyan sa Senado, ayon kay Jinggoy Estrada, it's a numbers game. Yung iba dyan, sina Hontiveros, sina Kiko Pangilinan, kahit malalaman nila na walang anomalya sa pag-aakusa nila kay VP Sara, still, they will vote for
impeachment ni VP Sara. Gusto nilang ma-impeach yan eh. Mga insecure yan eh. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara dito. Maliraw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't Correct. seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang... Diba? Ganyan siya. Ganyan po katuwid ang Vice President. Hindi po kagaya dyan sa Kongreso, si House Speaker Martin Romualdez, papipirmahin ang mga Kongreso kapalit ng alam nyo na, trial. Sa oras kasi na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang vice 16 ang kailangan. Makakaya ba ang Senado? Mukhang malabo na. Ay nako. Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Hindi na rin daw ikinagulat ng kanyang kampo na tinanggap ni na Congressman-elect Chel Jokno at Laila de Lima na magiging parte sila ng... Ayun, si Laila de Lima, Laila de Lima, matanda ka na, Magpahinga ka na. Enough is enough. Prosekusyon. Well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Chel Jokno. Understandable kasi talagang noon pa kalaban na yan eh. Been very vocal anti-Duterte since birth. Since birth. Grabe. Si De Lima nung lumabas siya sa ng kanyang lumabas siya sa kanyang ng kanyang nanay. Sabi doon, Duterte, watch out. I hate you. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president. Ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Sa kabila niyan, handa raw si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Tinawag din niyang glorified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Di na sila Grabe ito si VP Sara, ang tapang-tapang. mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's Correct. not about confidential funds, it's about the 2028 elections. Correct. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi alam nila kapag itong babaeng ito ay ma-impeach, victory party na naman sila. But don't worry, VP Sara, hindi ka pababayaan ng taong bayan at hindi ka pababayaan ng Senado. Binigyan din daw siya ng hanggang December 2026 ng kanyang mga taga-suporta para magdesisyon kung tatakbo bilang presidente. I have more than a year to Decide. really sit down and list down the pros and cons as I did atong 2021 with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, posibleng umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa front. Nagbabalita! Grabe naman. Gulat naman ako dun. Di ba? So, VP Sara, alam mo, VP Sara, no? Mahal ka ng taong bayan. Wala kang dapat kinatakutan
ano man ang magiging mangyari sa impeachment trial mo, nasa likod po yung taong bayan sa inyo. Kitang-kita yan. Di ba? Kitang-kita yan gaano kakamahal ng taong bayan. Okay? Eto, pakinggan natin itong the one and only. The one and only talaga. The one and only na sumipot sa victory party ni PBBM, Lito Lapid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una-una po ay nais ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, at kay Commissioner. Ako pa sa iyo, Lito Lapid, no? Lagi itong nananalo eh. Gumawa ka na lang ng partido. Kasi magaling eh. Laging nananalo. Alam nyo ba kung anong pangalan ng partido niya? Kapag gagawa siya ng partido? Partido de Silencio. O kaya ay Partido Natutulog. Kasi laging bagay sa kanya eh. Partido de Silencio, Partido Natutulog. Kasi hindi nag-iingay. O sa Senado, walang problema. Parang hindi mo namalaya na meron palang Lito Lapid. Nakakatawa nga eh, di ba? Parang peaceful, talaga si Lito Lapid. Peaceful life. Peaceful life, walang kaaway. Good job, good job, good job. George Garcia, sa ating bumubuo ng mga komisyoner nandito sa harap ngayon. At ang alyansa ng bagong Pilipinas. At nagpakasakit at pakasipag si Congressman Toby Janko, ng campaign manager ng alyansa. At sa aking mga minamahal sa buhay, ang aking pamilya, at ang lahat ng lingkod lapid na nagpasakit at Senate team, at lahat ng tumulong at nagtiwala at sumuporta sa akin at lahat ng mamamayang Pilipino. Number 11 po ako, number 12. Nakakahinga na tayo. Nakahinga na rin po. Sa inyo po, at apat na term ko na po ito bilang senador. At gagawin ko po. Mantakin mo yan. Apat na term. Pero, mantakin mo yan ha. Apat na term na niya. Yan. Pero parang wala kang napansin na Lito Lapid. Walang kaaway. Di ba? Walang kadibate. Patuloy lang talaga. Partido de Silencio Natutulog. Kumawa ka ng partido. Di ba? Effective naman yung ginagawa niya, di ba? Nananahimik lang, nananalo. Lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga... Sisipagan pa niyang mananahimik. Patas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong mahihirap. Mabuhay po ang Pilipinas, mabihay po ang lahat po ng mga Pilipino. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Wala lang. Mabuhay. Wala lang. Patuloy tayong mananahimik. Patuloy tayong mananahimik. Ayaw natin ng kaaway at ayaw natin ng kadibate. Good job, Lito Lapid. Ito naman si Senator Bongo. Pakinggan natin si Senator Bongo, yung idol natin. Play. The youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country. Hence, we need to invest more in education, like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former President Duterte, so that students will be able to choose more programs and avail of free education. Yan. So, kaunti lang yung napalakpakan kay Senator Bongo. Yan. Alam mo, i-explain natin ng kaunti bakit itong si Senator Bongo ay nag-number 1 sa senatorial race. Kasi po,
kagaya po ni Bam Aquino, no? Nakikita kasi ng taong bayan kung yung epekto sa kanilang presence sa Senado. Bakit ko ba nasabi niyan? Kagaya nitong si Bam Aquino, kalat na kalat sa mga Gen Z. Gen Z ba yung tawag yan? Na siya yung gumawa ng batas para libre yung college. Kahit may ambag si Duterte doon, hindi yun magiging batas kung hindi dahil kay Tatay Digong. Pero still, nakagain po ng popularity yun kay Senator Bam. Kaya nanalo. Si Bongo naman, kitang-kita mo ang epekto niya sa Senado. Ano yung epekto? Yung malasakit niya. Ang daming mga natutulungan sa Malasakit Center. Di ba? Kitang-kita mo yung tao na magaling. Na magaling pa, at the same time, nagtatrabaho. Kita, umiikot sa buong bansa. Tumutulong. Kitang-kita. So, ano ibig kong sabihin? Ito sana yung mga senador dyan, na mga nananalo at yung tatakbo rin sa 2028 na mga senador, ito yung dapat nyong tularan. Okay? Ito yung dapat tularan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, ito yung hinahanap ng taong bayan. Gusto nila yung hindi lang puro salita, hindi lang puro pangako, kundi talagang nakikita in reality, nararamdaman in reality. So, I hope kayong mga senador, ganyan rin ang gagawin ninyo. Gumawa kayo ng batas na mararamdaman namin. At walang rason yan kung hindi mananalo talaga kayo. Di ba? Kasi syempre kaming taong bayan, during the election, hindi namin malilimutan kung kayo po ay ramdam namin sa tunay na buhay. Ramdam namin kahit bayaran pa kami ng mga vote buying dyan. Hindi namin ipapalit sa pera yan kapag okay, tingnan nyo si Bongo. Hindi man ito nag-vote buying. Never kong nakita ang kanyang pangalan na Bongo. Ito, 500 pe. Wala akong nakita. Pero number 1, binoto ng taong bayan. Why? Kasi siya po ang makakatulong sa mga problema nila. Ito dapat ang gagawin ni Martin Romualdez. Gumawa ka ng batas dyan sa House of Representatives na mararamdaman ng tao. Hindi yung ayuda kayo ng ayuda dyan. Tanginang ayuda na yan. Diba? Kaya nag-number 1 itong taong ito eh. Magaling eh. Tapos galing pa kay former president, ganyan po ang tatak Duterte magtrabaho. Gumagalaw. Tahimik lang pero gumagalaw. Hindi kagaya ni Lito Lapid, tahimik at hindi talaga napansin. Hindi tahimik. Yung kay Lito Lapid, tahimik na hindi mo mararamdaman. Ito, si Bongo, tahimik pero mararamdaman mo. Yun ang kaibahan nila. Pero si Lito Lapid, effective yung pananahimik. Diba? So, kidding aside, no? Congratulations sa mga nananalo po sa senatorial race, no? I hope na nandyan na kayo sa pwesto ninyo, no? Once na nandyan na kayo sa Senado at nakaupo na kayo, every day, when you go to your office, always remember, you do it for the country, you do it for the Filipino people. Yun lang po ha.
mag-comment, mag-react po sa ating mga pinag-usapan ngayon at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito, no, para kakalat sa taong bayan. Sa mga bago pa dito sa Don Mar TV, subscribe sa Don Mar TV para updated kayo lagi, okay? Guys, meron po tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi maraming mga videos doon na ina-upload natin na hindi nyo makikita dito sa main channel natin, okay? At sa mga audience dito sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.